What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si General Macanas. Tila'y mangyayari muli ang EDSA Revolution sa administrasyon ni Marcos Jr. mga kababayan na hindi na masaya ang taong bayan sa ginagawa di umano ng kanyang asawa na si F.L. Liza sa loob ng gobyerno. Paano ba naman kasi mga kababayan, tila siya ang presidente natin ngayon, At ang kanyang gusto ang laging nasusunod, habang itong si BBM bahag ang buntot o takusa di umano dito kay FL Liza. Dagdag pa rito na may kinasasangkutan ito sa mga smuggling, kidnapping, pulboronic at marami pang iba di umano na hindi na maganda ang ginagawa nitong ginang. Grabe naman yan. Pero bago lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, hindi na nga maiwasan pang magsulat ng sariling libro ni Attorney Vic Rodriguez sa kung anong nangyayari sa loob ng administrasyong Marcos Jr. Natalamak di umano ang mga sindikato sa loob ng Malacanang na pati ang mga kongreso at senado natatakot na kalabanin itong ginang na si F.L. Liza. Kahit na alam nila na siya ang punot dulo ng mga masasangsang na pangyayari sa loob at labas ng bansa. Tulad na lamang ng pag-una nito na pangungutang sa bansa di umano ng Dubai. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. So, anong mga revelation? Yon, yung pakikialam ng unang ginang sa mga appointments, lalo na yung income generating offices. Correct. Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue, PCSO at iba pa. Gusto niya siya ang masunod. Okay? Ang proseso sana ang ganda ng simula mayroong selection committee na binuo para ang pinaka-the best, among the best lang ang pipiliin. So nung umpisa maganda. Ngayon dito simula ang problema nung ayan na ang ating First Lady na wala namang mandato. Siya ang nasusunod. Siya ang nagdidikta sa mga appointments. So, yun ang nakakadismaya sa gobyernong ito na wala namang mandato ang First Lady. Anong ginagawa ng presidente? Kaya sayang po itong ating Attorney Vic Rodriguez kung nagtagal lang sana siya as Executive Secretary, baka iba ang takbo ng ating bansa ngayon. Tama. Kaya lang, wala. napilitang umalis dahil nga sa pakikialam. Correct. Yun, kawawa si General Bacaro, yung inappoint na AFP Kinasuhan staff. pa, To me, karapat dapat siya dahil Medal of Valor awardee. Kaya after few months lang, pinalitan. Siniraan pa. Yun, yung revelation ni Attorney Vic na may kamay ang First Lady sa mga ganyang appointments. Pati doon sa ISAP. So, yun ang tanong. Sino ba ang tunay na Pangulo? Maalala ko yung survey ng Publicus Asia na masyado nang mababa ang rating ng Pangulo. 44% ang approval rating, 33% ang trust rating. 2 years pa lang siya sa kanyang panunungkulan, wala na. Bagsak na ang rating. Ang mga rason ng mga respondents, maraming nagsabi na yung perception na nakikialam ang First Lady ang isang rason bakit masyadong mababa ang rating ng Pangulo. Kaya tama si Mr. Rigoberto Tiglao sa kanyang article na First Lady Liza ay Imelda 2.0 more powerful than Imelda. So, dalawa na ang presidente natin.
Hindi daw at this time na ating ayun, bumabangon pa tayo eh. Tapos dalawa ang magdi-decide. Yan na. Then, dapat na bang mag-resign ang Pangulo? Nako, ang ganda yung sagot ni Atty. Vic. Sinayad niya, Marcos Sr. Medyo hindi na maganda sa bansa noong 1986. Kasi nga, may sakit na siya. Mm. At the same time, nakikialam ang US. Kung ipilit ni President Marcos Sr. na manatili sa pwesto, maraming mamamatay na Pilipino. Kasi ang 99% ng Armed Forces of the Philippines loyal sa kanya. Ay ang Amerikano, nandyan nakikialam. Gagamit din ng puwersa. Maraming mamamatay. Mm. Plus, yun nga, medyo masakitos na siya. Ayun. He made the ultimate sacrifice, the greatest legacy of President Marcos. To me, Marcos Sr. Yung nag-step aside siya para walang violence, walang Pilipino na magbuwis ng dugo. Kaya nag-step aside. I don't know. Dito ngayon kung ano. Anyway, may survey ang publiko sa Asia. Tinanong kung dapat na bang mag-resign ang Pangulo. Meron pa namang 6 out of 10 or 60% nagsasabi na it's not yet time. Kailan, sabi nila na depende. Pag hindi siya mag-improve, baka dapat mag-resign na. So, 60%, wag mo nang mag-resign. Kailan, yung 40%, marami na yun. Sabi ng 40%, dapat mag-resign na siya. Sa launching na kanyang tell-all book sa isang hotel sa Pasig City, ay dinitalya na dating Executive Secretary Vic Rodriguez ang mga sinapit niya sa kamay ng mga Marcos sa 79 na araw niyang pagsisilbi sa gabinete. Si Rodriguez ay malapit na kaibigan at nagsilbing Chief of Staff at Chief Strategist ni Marcos Jr. noong 2022 elections. Siya rin ang abogado ni Marcos Jr. sa electoral protest laban kay Vice President Lenny Robredo noong 2016. Mga panahon na walang kakampi ang pamilya Marcos matapos patalo sa DP race. Sa kanyang libro na inakda ng veteranong manunulat na si Jerry Lirio ay inilahad ni Rodriguez kung paano nagkaroon ng lamat ang samahan nila ni First Lady Liza Araneta Marcos. Lalo na't may mga gusto raw ipasok si Araneta Marcos sa revenue generating ng mga tanggapan gaya ng Bureau of Customs, DIR, PAGCOR at PCSO, pati na pagpapatawag ni Araneta Marcos ng meeting sa Malacanang sa mga gabinete. Kwento ni Rodriguez na mistulang Ito ba yung sinasabi din ni Madam Maharlika na pagbibenta ng posisyon sa Malacanang? Grabe naman yan. pinasusunod siya ng unang ginang gayong wala naman daw itong mandato sa taong bayan. There are those who would want to be appointed right away and get in the line ahead of those that we were processing before them. Kaya lang, bulong dito, bulong dyan, paninira doon. Binanggit rin ito sa kanyang libro na ginusto ng First Lady na magkaroon ng kapangyarihan sa usapin ng military appointments. Kung matatandaan sa unang bahagi ng Marcos Jr. administration, ilang beses na nagkaroon ng review doon sa Armed Forces of the Philippines. Ilan sa mga naapektuhan ay sila dating AFP Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Bacaro at dating Intelligence Service Chief Brigadier General Marcelito Chofilo. Batay sa libro, nagalit raw si Araneta Marcos sa report ni General Chofilo ng ISAP na may namumuong anti-Rodriguez group sa gabinete. Dahil dyan, inakusahan raw ni Araneta Marcos Rodriguez ng wiretapping sa kanyang pamilya gamit ang ISAF. Kung matatandaan, naglabas noon ng video si Araneta Marcos kasama si dating PSP Chief Brigadier General Ramon Zagala kung saan pinapulaanan nito na may kinalaman siya sa mga appointments sa gobyerno. Pero nakadetalye sa libro ni Rodriguez ang totoong mga nangyari. Kailangan yung meron lang mandato ang nagdedesisyon. Maaari kang humingi ng payo, natural. Tama. Maaari kang humingi ng wisdom, legal or non-legal advice. But at the end of the day, it's the call of the one who was elected into office as president and no one else. Dahil sa mga issue sa kanila ng First Lady, ay napilitan raw mag-resign si Rodriguez bilang ES kahit may alok sa kanya na maging Presidential Chief of Staff. Samantala, natanong naman si Rodriguez kung naniniwala ba siya na ang First Lady na at hindi ang Pangulo ang nagpapatakbo sa bansa. Hindi ako naniniwala na yun yung direksyon na kung hahayaan mo siyang mag-decision ng pag-isip. Hindi ako naniniwala. Yun ang direksyon ni Presidente Marcos. So, could be what's happening now are the result of the influence of some, of one, or of many
Sinagot ni Rodriguez ang tanong, dapat namang mag-resign sa pwesto si Marcos Jr. Sa kabila ito na matinding pressure mula sa publiko sa Maisog Peace Rally na ginaganap sa iba't ibang bahagi ng bansa at sa buong mundo. Ferdinand Marcos Sr., for all his many shortcomings, Talagang marami na, no, ang dismayado sa administrasyong Marcos. Paano ba naman kasi ni isa sa mga pinangako nito noong eleksyon wala man talaga natutupad. At ang mga solusyon na ginagawa parang panakibutas na lamang o temporary solution. meron din siyang objective game looking at him. Nung dulo na, February of 1986, nung sinabihan siyang cut and cut clean, doon mo makikita, sablay-sablay na in shambles na ang ating bansa, yet he cut and cut clean, he stepped down. Dahil nasisip Correct. niya siguro na hindi na siya mabuti sa Pilipino. At kung dan natin susundin na kung ano yung puno, siya rin ang bunga, sana, sa aspetong yan, positibo yan na hindi na ako mabuti sa bansa, I'll step down, alis na lang ako. That was the puno noong 1986, noong February. We'll see if the bunga on that positive appreciation of things will step up and do the supreme sacrifice and follow the footstep of the Father. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal. Okay, so salamat po Attorney Vic Rodriguez sa librong ito. I'm sure marami sa atin yung mamamayang Pilipino na gustong ma-set free sa panlilin lang, ma-set free sa katotohanan,